Kaya yung mga nagpapanggap na kunyari Duterte na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi, bayad na yan ni Satanas. Kasi yung mga yan takot makasuhan dyan sa Even Marcoleta. Nagsabi, na magpapulburontes si Kuting. Pero yung mga ngayon na nagpapaaway-away sa mga nanindigan sa maisog, bayad yan. Si Pangulong Duterte, si Nikki Cosseteng. Bakit hindi itong mga Duterte kuno daw? Bakit hindi si Duterte ang awayin nila? Kung talagang sila ay hindi naniniwala na si Bangag ay Bangag. Yang mga yan, mga basura, yung nagpapagulo. Okay? Yang mga yan, bayad na yan ng 5 milyon. Okay? 5 milyon para dumila sa kipay ni Satanas. Kaya yung mga nagpapanggap na kunyari Duterte na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi, bayad na yan ni Satanas. Kasi yung mga yan takot makasuhan dyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Nag-deny ba si Duterte? Even Marcoleta. Nagsabi, na magpapulburontes si Kuting. Pero yung mga ngayon na nagpapaaway-away sa mga nanindigan sa maisog, bayad yan. Takot yan, walang mga balls yan. Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung sinabi ni Duterte na ikaw maharlika, ikaw may napahamak mo kami, dyan kayo maniwala. Pero dahil matalino si Duterte, PRRD, former president, yan. Pag sinabi namin, maharlika, ba't mo ako dinadamay? At definitely, wala namang hindi magsasalita kahit sino. Bakit hawak ba nila ako sa lieg? Nung ako nga ay nag-criticize ako kay Pangulong Duterte, nagalit ang ibang DDS, wala akong pakialam. Kasi during that time, well, in fairness kay Pangulong Duterte, never ever kung minura ng jutang ginemis katulad nitong mga bangag na ito. Okay? Doon lang yun. Kaya ako nag-criticize kay Pangulong Duterte. No, not really Pangulong Duterte. Yung mga taong nagkaray-karay sa kanya noon sa Commission on Election, naalala niyo. Pero ngayon, yung nagpapagulo sa inyo. Okay. Matagal ko na to sinabi sa, I'm not supposed to say this eh. Yung mga nagpapagulo ng utak nyo ngayon na nagpapanggap na Duterte daw, dating Duterte, paiba-iba, sa ngalan ng salapi, definitely nakikita yan di Pangulong Duterte. Si Duterte hindi yan magsasalita na, oy, tumigil kayo, wag niyo ako suportahan. Freedom natin yan. Pero mapagmatsyag kayo. Bakit all of a sudden, ginugulo nila ang maisog? Ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda-ganda ng ating mga event now. Not only sa amin, sa lahat, di ba? Pero bakit may mga ganon? Yan ay lahat gusto ng sungal-ngalan ni Satanas. Yan na lang pangalan niya. Satanas, alam nyo na yan. Ni Satanas at Bangag. Dahil gusto niyang patahimikin lahat. Dahil alam niya, itong mga ito, kung kaya nga magbenta ng laman. Kung kaya nilang magbenta ng laman ng kababaihan, mga palangga, easy money nga naman ang galing sa kaba ng bayan. Yan ang isaksak nyo sa isipan nyo. Kaya ito si Harry Roque. Sa tingin nyo ba? Okay, ito magkakaibigan sila. Si Harry Roque, magsisay ng yes sa event namin. Okay? Kung hindi ina-acknowledge ng ibang mga maiisog o even PRRD, I don't know kung nanonood dyan sa atin, I don't know. Hindi nila acknowledge yung effort natin. Make up your mind, darling. Dahil kung hindi naniniwala si Harry Roque sa ating pinaglalaban, hindi yan nagpapakahirap lumipad at even Attorney Glenn Chong umikot sa Amerika para suportahan ang boses natin. And now, tingnan mo si Harry, tina-target na. Not because na pumunta sa party natin, because vocal siya. Nasa Pilipinas pa siya, nagsasalita na ng bangag, 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 bangag. Eto, buksan yung isipan ninyo. Sino ba ang kauna-unahan na nagsabi sa inyo na si Bangag Jr. ay bangag? Hindi naman ako. Si Pangulong Duterte, si Nikki Cosseteng. Bakit hindi itong mga Duterte kuno daw? Bakit hindi si Duterte ang awayin nila? Kung talagang sila ay hindi naniniwala na si Bangag ay bangag. Si Pangulong Duterte ang una nilang awayin. Pero ang ginagawa ng mga to, akala nila yung pagsuporta sa isang politiko ay may monopolya. Hindi mo pwedeng sabihin, tingnan mo ako, di ba?
Suportado ko si Bangag dati. Yung mga sumusuporta sa kanya, mga scammer. Oh, mga nagpanggap, nagmamakaawa na walang malamon. O tapos ngayon halos pumutok na. Ganyan na mga itsura, kalalamon ng Kaban ng Bayan. Ako ba, dahil sinabi ni Liz Satanas noon na ako ang #1 loyalist sa lahat ng loyalistang kakilala niya, inaway ko ba? Inaway ko ba itong mga scammer na to? Dahil naniniwala ako na hindi mo pwedeng solohin dahil, Marcos ako, dapat ako lang ang bida. Dahil lahat ng supporters, welcome dapat yan, whether you like her or not. Pero ito ngayon, ang ginagawa nila para ang inyong mga kaisipan ay bilugin. Hanggat hindi nagsasalita hindi magsasalita si Pangulong Duterte, mga palangga. So itong mga ito ay pangpagulo. Bakit? Na mantikaan na ang kanilang mga bunganga. Yan ang tunay na mga bayad. Nagbuwis na ng buhay si Percy Lapid. Okay? Sabi ni Dwight Jasper, si Percy Lapid, madam, nagsabi din na eksperyensyado daw sa paghitit si Bangag. Ayun na nga. Mismo, asan ito mga dilawan na supporter ni Percy Lapid? Nagbuwis na ng buhay si Percy Lapid. Di ba? Natsugi na itong sinasabing hitman na si Zolweta noong March. Di ba? That was March this year. Pinagtsutsugi na. At during the Kuting administration. Sino ang nasa likod nito? Thank you for that comment. Dahil si Percy Lapid ay napaka-vocal. Bago ko pa nga, alam mo, nakilala ko lang si Percy nung nabawian, nung pinatsugi na siya. Tapos tinignan ko ang mga previous video niya, grabe yung kanyang mga tira talaga ng mga pagpupulburonik ni Kuting. So sino ang expect niyong kikitan sa buhay niya? Sa mga fabricated crime na ginagawa dyan sa akin sa Pilipinas, ang pagtatarget ng mga bangag na ito na ginagastos ang pera ng bayan para manggipit, mga palangga. Sino ang nagpatsugi kay Percy Lapid? Dahil kung siya ay kritiko man ni Pangulong Duterte, bakit buhay si Percy Lapid noong panahon ni Duterte? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero itong pugo na ito, mabalik tayo sa pugo na ito, mga palangga, natatakot si Bangag at si Satanas. Okay? Mga palangga. Sabi ni Jensen, naaamoy na yan ng mga Duterte, ng mga bayaran. Pinapabayaan lang. Okay. Bakit sinisisi kay Harry, bakit itong nire-raid ang bahay ni Harry? Kasi gusto nilang i-picture sa social media, sa mainstream media, na si Harry ang kumbaga, king, king ng pogo. Paano maging king yan? May kapangyarihan ba si Harry? Ngayon, may kapangyarihan ba siya? At meron ba silang ipinakita na ebidensya ang pag-gore? Wala nga eh. Eto, kaya ginawa ito nila na i-raid o gipitin itong mga tenants ni Harry kasi gusto nga po yun ang ipipicture nila sa inyong kaisipan na si Harry Roque ay godfather ng Pogo. Diba? Pero wala silang may papakitang ebidensya yan. Dahil si Harry meron may papakita yan. At ako, sa basbas ng may hawak ng litrato na si Bangag at si Satanas ang king and queen ng Pogo. Huwag na kayong magpaloko, magpabudol, di ba? Kunwari, sinabi niya sa kanyang SONA na itigil na ang Pogo hanggang December na lang, pero pinalitan ng rebranding lang. Iba ang pangalan. Di ba? Online gaming pa rin. Nakita nyo? Ano ang kapangyarihan ni Harry Roque right now para siya ay maging king ng Pogo? Sige nga. Ang tunay na king ay ang Bangag na Bangag. Kaya nga nataranta sila ngayon dito sa ating pulboronic video. Kahit anong gawin nila, mga palangga, napanood nyo na. Ulitin ko sa kapapasok lang, pang-7 araw na po ngayong araw na ito nung nagsindak si Gibo, nakakasuhan makipag-ugnayan sa Amerika. Sa kaalaman nyo, wala pa napanood na ng mga Amerikano